Ito yung magandang laban guys. Talagang literal na magsasalpukan si Utol Kong Hudlom at si Senator Risa Ontiveros. What? Talaga nga namang kabahan ka na Utol Kong Hudlom kung sakaling umepal ka pa, tumutol ka sa pagkakaso ng Pilipinas dito sa mga Chinese, dito sa China. Paano ba naman guys, ito pa din ay related sa usaping coral reef sa pagsira nila. Tama lang naman na bigyan sila ng leksyon. So kung tumutol si Utol Kong Hudlom, nakasuhan natin ng China, talagang magbabanggaan sila ni Risa Ontiveros. Ito pa namang si Risa Ontiveros, mabunganga pa naman to. So anyway, hindi ako dilawan guys ha, don't get me wrong. Ang akin lang naman dito, agree ako sa sinasabi ni Risa Ontiveros na dapat kasuhan itong mga Chekwa sa pagsira nila sa ating coral reef. 'Di ba? Hindi na sila naawa eh. So, dapat lang naman silang pagbayarin ng kanilang mga damage na ginawa sa mismong teritoryo natin at hindi lang naman mismo sa teritoryo natin at sa mga kababayan kundi sa kalikasan mismo. So, sabi dito, Ontiveros wants China to pay environmental damages for West Philippine Sea corals. Deserve naman ho nilang makasuhan kasi wala silang awa eh. Nilapastanganan bukod yung sa ating kalikasan, 'di ba? Wala na silang respeto. Kaya nga tamang kasuhan lang yan sila. Binuldoser ba naman? Sinira yung corals. Eh yung reliving ng corals umaabot ng 10 taon bago mag-reform ulit yung mga yan. 'Di ba? Imagine, hindi lang yung future generation yung nakasalalay dito, kundi yung kalikasan natin mismo. Paano kung binalikan tayo ng kalikasan? Ang laki ng ambag ng nitrogen, oxygen ba yan, ng coral reef sa ating mundo. Beside pa dyan, dyan ho, naninirahan yung mga isda. Dyan sila nagbe-breeding, dyan sila sumisilong, dyan sila kumakain. Kapag walang mga corals, wala ring mga isda. 'Di ba? So sabi dito, Senator Risa Ontiveros on Wednesday said China should be held accountable for massive coral harvesting in the West Philippine Sea or WPS, renewing her call for the Philippine government to seek a claim for environmental damages there. Tama lang naman na dapat ito si Boying Remulla, Jesus Crispin Remulla. Tama lang naman yung naging desisyon ng Department of Justice na gumawa sila ng aksyon, tawagin yung mga high-rank lawyers na, 'di ba, may kakayahan na magkaso dito sa mga Chekwa na to, ukol dito sa environmental damage na ginawa nila. Biruin mo, nasa ilang species yung corals natin sa bansang Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, almost 421 species out of 500 plus. So, sobra humigit kumulang, 'di ba? Yung kalahati ng species meron tayo. Iba't ibang species ng corals meron ho tayo. Tapos bigla-bigla lang sisirain ng mga Chekwa na to, guys ha. Bukod sa ninanakawan na tayo ng teritoryo, sinisira pa yung yaman mismo ng Pilipinas, yung yamang dagat. 'Di ba? Hindi na naawa. Hindi naman to sa usaping teritoryo, sa usaping ano na to eh, sa usaping kalikasan na to. Hindi makatawa ang ginawa nila at lalong-lalong hindi makakalikasan at lalong hindi makabayan, hindi makabansa. Kasi itong exclusive zone natin, 'di ba? Dapat nire-respeto nila kasi wala silang kinikilalang EEZ eh. Bagkus yung kanilang kinikilala na kanila yung mga karagatan diyan, 'di ba? So anyway, sabi pa dito, agree ako dito kay Risa Ontiveros na dapat kasuhan itong mga Chekwa. Sa napapanahong issue sa West Philippine Sea, mukhang umaagree ako dito kay Risa Ontiveros at kay Ronald Llamas, isang dilawang political advisor. Kahit naman si PBBM, 'di ba? Yung kanyang tawag doon, yung kanyang thought, yung kanyang linya dito sa western countries, hindi masyadong maki-China itong si Pangulong Bongbong Marcos, bagkus nagiging neutral lang siya sa mga eksenang ganap at dapat naman talaga na suportahan na lamang ho natin ang ating presidente. So ngayon, yung buti na nga lang guys, walang artistang umaagree dito kay Utol Kong Hudlom. Promise, wala pa naman akong nakikitang artista na umaagree sa kanyang foreign policy ukol dito, 'di ba? Sa nangyaring palpak niyang statement
doon sa Senate hearing kasama ng mga high-rank official ng Philippine Armed Forces of the Philippines at yung Philippine Coast Guard. Buti naman kahit papano walang artistang sumigunda mano dito kay Utol kong Hudlom. Masyado niya kasing pinipersonal eh. Hindi lang na-approve yung visa niya doon sa Amerika, pinipersonal niya na yung galit. So sabi dito, this came after the Philippine Coast Guard or PCG Monday confirmed there was severe damage to the marine environment and coral reef in the seabed of Rosul Reef and Escoda Shoal in the West Philippine Sea after several Chinese maritime militia vessel were earlier spotted in the area. So nilugmok nga nila guys eh, pinagsisisira. Nakakalungkot lang isipin, 'di ba? Na dapat yung kalikasan pinagyayaman, iniingatan. Ang nangyayari, wala eh. Sinisira nila. What if balikan tayo ng panahon? 'Di ba? Nakakalungkot isipin na tong mga taong 'to, wala man lang awa. Kahit wala na kayong awa mismo sa Pilipino, maawa na lamang ho kayo sa kalikasan. 'Di ba? Nakakalungkot. At saka hindi lang yan yung possible na mangyari guys kapag hindi tayo pumalag or hindi tayo magsalita. May possibility din dyan guys na yung oil natin ay kunin na rin nila. 'Di ba? Tapos yung freedom of navigation mukhang nagiging delikado na rin sa ngayon. Ay nako. Tapos itong si Utol kong Hudlom at si Bato, talaga nga namang downgrade yung utak. So sabi pa dito, in filing proposed Senate Resolution 804, Ontiveros condemned the extensive coral harvesting and destruction of the discovered at the Rizul Reef and Escoda Shoal and urged the appropriate Senate committee to conduct an inquiry into the matter. So the lawmakers stressed that the Philippines should seek payment for the environmental damages in the West Philippine Sea. So, which were likely caused by Chinese maritime militia vessels. Aabot ng bilyon-bilyon na makukuha natin kung mauobligahang magbabayad ang China. Tama. Bilyon na makukuha ng bansa natin kung kung 'di ba? Lalakarin natin 'to kasi talaga namang issue 'to guys eh. Literal na makasalanan. At literal na kailangan nilang magbayad. So, ninanakawan na nga nila ng hanap buhay ang ating mga mangingisda. Winawasak pa nila ang ating likas na yaman. At saka hindi lang bukod sa mangingisdang naapektuhan dito, yung ecosystem natin. At saka madaming trabaho ang binibigay dito ng coral reef sa bansang Pilipinas. Di ba yung mga environmental, ano ba yun? Basta yun, may binibigay na trabaho ang coral reef sa mismong mga tao. At sila din yung bumubuhay ng mga isda. So kung wala yung mga yan, bababa ang supply, ang percentage ng mga mahuhuli nating isda. At yan ho yung nangyari nung nakarang araw. Kung matatandaan ko 70%, yung 70% ang ibinaba ng huli nating mga isda nang dahil yan sa pagkasira ng ating mga coral reef. So, kung mababayaran ng China lahat ng utang niya sa Pilipinas, sigurado makakatulong ito sa kinakaharap nating krisis sa ekonomiya. So, the Philippines more than 800 billion for the destruction of the country's natural resources amid Beijing continued exploration in the West Philippine Sea. So, this will not be the first time for us to seek reparation. Japan paid our country for her destruction of Manila during World War II. And more recent history in United States also, tama guys, na nakasulat sa history na itong Japan nung sinira nila during World War II ang Manila, nakapagbayad sila. Yung sa Amerika naman nagbayad din sila ng damage nila doon sa Sulu, sa Tubataha Reef. So, meron naman talaga tayong karapatang maningil. Tama, itong si Risa Ontiveros. Goods yan. And tama naman tong desisyon ni Jesus Crispin Rimulya na mag-file ng case against China sa kanilang ginawang, 'di ba, hindi makatarungan, 'di ba, extensive harvesting ng coral doon sa West Philippine Sea. So sabi pa dito, Rimulya said that there was a strong case to file on behalf of the Republic of the Philippines for the sake of humanity itself. So, the government would also engage the top environmental lawyers. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga matataas na lawyer na
'di ba? Kayang ipaglaban, especially dito sa yung mga environmental lawyers na kayang ipaglaban ang ating bansa sa kanilang mga nasira doon sa West Philippine Sea. Lawyers in the country for potential legal action. So, we are recommending the filing of such cases against the perpetrators of the evil act. Tama, which is the destruction of the environment. So, we believe it can be done. Sabi ho ni Jesus Crispin Remulla, we will pursue these cases against China because it's no longer acceptable truth. Hindi na ito katanggap-tanggap ang kanilang ginawa bukod sa hindi na nga nila nirerespeto ang ating exclusive economic zone, 'di ba? Ang West Philippine Sea, bukod sa hindi na nila nirerespeto ang ating bansa, ang teritoryo ng bansa, hindi din nila nirerespeto ang likas na yamang dagat. Walang respeto. Ano ba naman tong mga tsekwa na to? Ano ba naman tong mga best friend nyo? Utol kong hudlong. So, sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., meanwhile, said the reported destruction of corals at Rosul and Escoda Shoal was being verified since destruction of coral and marine life is considered a violation of an international treaty. Goods. Goods po yan yung mga action nyo na yan. At dahil dyan, parang, lalo na dito kay Jesus Crispin Remulla, Risa Ontiveros, sino pa ba? Ronald Llamas, yung mga nakikitaan ko na may mga potential na kayang ipaglaban ng ating bayan. Goods po kayo sa usaping West Philippine Sea. So, hindi po dilawan si Mima, mga minamahal, umaagree lang ako, sumasang-ayon lang ako sa kanilang foreign policy ukol dito sa West Philippine Sea. So, 'di ba nga kagaya ng sinabi ko, kapag tama, pupurihin, kapag mali, atin hong bubuldyakin. So, dahil nga nagkataon na itong si Utol kong Hudlo medyo mahina ang kukote, dapat talaga siyang buldyakin. So, ngayon, anyway, kung tututol man itong si Utol kong Hudlong, abay, bahala ka na, madami kang makakalaban. Nung si Gilbert Chodoro pa nga lang at si Senate President na hindi umagri or sumang-ayon sa sinasabi mong pulisiya, tinawag mo na agad silang mga bobo, tapos mga merong ambisyon, tapos pinagmukha mo pa talaga na hindi kasi kayo nanalo eh. Ako nag-number 1 ako. 'Di ba? Di porket nag-number 1 ka, ibig sabihin yan, matalino ka na niyan. What if binoto ka lang nila dahil sikat ka? 'Di ba? So anyway guys, yan ho yung nagiging sequences natin once na bumoto ho tayo ng bobo. Yung meron lang dating sa itsura pero walang dating sa utak. So, hindi ko naman sinisisi ang taong bayan dahil totoo naman talaga na merong magandang isinusulong itong si Robin during campaign period. Pero ngayon na naupo na siya sa pwesto, wala eh. Hindi bagay. So, next election, guys, mag-isip na tayo. Nakakabudol itong si Robin. So, kung nakarang election nga, mas pinasalamatan niya pa si Chris Aquino kaysa dito kay, 'di ba? Kay PBBM, na si PBBM ang tumulong sa kanya. Walang utang na loob eh. 'Di ba? So, anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.